Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, kasabay ng pagunita ng Semana Santa, Transportation Department nag-ikot sa mga terminal para tiyakin ang maayos na operasyon at seguridad ng mga pasaherong magbabalik probinsya. Department of Agriculture at Department of Trade and Industry patuloy ang pagpapaigting ng kanilang bantay presyo monitoring sa Metro Manila. Pangunahing bilihin, asahan pa ring abot kaya sa masa. Philippine Emergency Medical Assistance Team nakabalik na ng bansa matapos tumulong sa search and rescue sa Myanmar. DOH, tiniyak ang kahandaan na magpadala muli ng kanilang tauhan sakaling kailanganin ito. Samantala, month-long overseas voting para sa mga Pinoy abroad umarangkada na. COMELEC, umaasa na mas maraming OFW ang makilahok sa nasabing online registration and voting. At Pag-asa, nagpaalala sa epekto ng mainit na panahon ngayong Holy Week. Ito'y kasabay ng idineklarang Dangerous Heat Index sa ilang lugar sa bansa. Una sa ating mga balita, umalma si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pambabastos ng Russian vlogger sa ating mga kababayan. Sa isang short clip sa kanyang Instagram, pinanood ng Pangulo ang pangaharas ni Vitaly Dorovetsky sa mga Pinoy. Arestado na ang YouTuber at naharap sa patong-patong na kaso. Una nang sinabi ng DILG na hindi siya ipadedeport dahil kailangan niyang harapin ang mga asunto. Paraan din ito ng pamahalaan para mabigyan ng leksyon ang Russian vlogger. Narito ang bahagi ng reaksyon ng Pangulo sa kanyang napanood. I'm gonna rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Hindi naging madali ang pagresponde ng Philippine Humanitarian Contingent Team sa malakas na lindol na nangyari sa Myanmar, partikular na ang pagkakaiba ng kultura at lingwahe. Gayunman, tiniyak ng DOH na handa silang tumugon sakaling kailangan muli ang kanilang tulong. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa, live. Bien. Alan, siniguro ng Department of Health na handa ang Pilipinas na muling magpadala ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PMAT sa Myanmar sakaling hilingin nito ng gobyerno ng Myanmar. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng pagtama ng malakas na lindol doon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, sinabi nito na patuloy na aagapay ang Health Department at nakahandang muling magpadala ng karagdagang contingent sa Myanmar sakaling kailanganin ng Myanmar government. Siniguro rin ni ASEC Domingo na self-sustaining ang ipinadala o ipapadala pang medical team sa Myanmar na ikinategorya pa nga ng World Health Organization bilang Type 1 fixed hospital. Tayo ay kumukuha ng mga signal mula sa gobyerno ng Myanmar kung kakailanganin ba o hindi. Ang usapan dyan, dapat self-sustaining yung mga teams para hindi sila magdagdag pasanin dun sa mga lugar na napinsala. Samantala, dumating na kagabi ang 89-man team ng Philippine Humanitarian Contingent Team na ipinadala sa Myanmar para tumulong sa search and rescue operations doon na tumagal ng halos 2 linggo. Sakay sila ng C-130. Hindi naging madali ang pagresponde ng team. Naging hamon sa kanila ang pagkakaiba ng kultura at lingwahe. One of the first challenge po na na-encounter namin was yung communication kasi magkaiba po yung language namin. But we were given interpreters ng OCD. And then during dun po sa operation namin sa Pianmina, may mga nag-volunteer po mga student and Filipino teachers na
tumulong po sa amin para maka-communicate po kami na mabuti sa mga pasyente. And the next po was the weather. Kasi umabot po ng 45.1 yung temperature doon. So inom lang po ng water. Sa datos, umabot sa mahigit 1,000 Pinoy ang nahatira nila ng tulong. Karamihan sa kanila ay pawang nasugatan at nangangailangan pa ng atensyong medikal. Tinututukan din nila ang pagbibigay ng psychosocial support sa mga lubhang naapektuhan ng kalamidad. Katunayan, dumating na sa Yangon ang 8-member team mula sa Department of Social Welfare and Development para maghatid ng psychological first aid. Kahapon nagpadala din tayo ng 4 na team for psychosocial support. Sa Yangon naman sila. Sa Yangon sila assigned. Ang mission naman nila to help yung mga Filipinos na suffering from psychosocial problems because of the effect ng earthquake. So, support naman natin yon. I think yung embassy sa Yangon ang tumutulong sa kanila. Alan, tinataya namang nasa mahigit 3,000 ang bilang ng mga nasawi sa pagtama ng lindol, kabilang na ang 2 Pilipino roon. At tumungtong na rin sa mahigit 5,000 ang sugatan, habang higit 100 naman ang pawang nawawala. Nagpapatuloy ang search and retrieval operations ng mga otoridad. Samantala, puspusan naman ang paghahanap sa 2 pang Pilipinong nawawala sa Mandalay, Myanmar. At yan ang update. Balik sa iyo, Alan. Yan manalo ng PTV. Nag-inspeksyon ngayong araw sa Manila North Port ang Department of Transportation at ilang ahensya ng pamahalaan para yan sa Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Kasi it's not convenient for them to buy tickets there the whole year. Diba? Why don't we just have, like, I don't know, an extension area here where they can buy tickets here also? Yeah, we'll make that. Diba? Para naman it's easier for them. It's easier for the people to buy. Ito ang ilan lamang sa mga bili ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kasunod yan na isinagawang inspeksyon ng DOTR at Philippine Ports Authority sa Manila North Port para sa Oplan Biyaheng Ayo Semana Santa kaninang umaga. Kabilang sa ininspeksyon ng DOTR, PPA at Philippine Coast Guard ang boarding gates, ticketing booths, walkways at iba pang mga pasilidad para sa mga pasahero. Iniutos pa ng kalihim na hindi dapat tumatagal ang paghihintay ng mga pasahero sa holding area sa labas at maglagay na ng libreng wifi sa pantalan. Dapat din aniya na siguraduhing seaworthy ang mga vessels at dapat kumpleto. May life vest, may lifeboat at iba pang safety equipment bago payagang makapaglayag. Bukod dito, nilagdaan na rin ni Secretary Dizon ang Joint Memorandum Circular ng DOTR, PPA, Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard para sa anti-overloading sa mga sasakyang pangdagat. Alinsunod dito, maglalagay na ng e-ticketing system ang PPA para mas madaling mamonitor ang dami ng mga sasakay na pasahero upang maiwasan ang overloading. Ito ay para siguraduhin na ligtas at walang magiging aberya sa biyahe ng dumadagsang biyahero ngayong Holy Week. Sabi nga ng Pangulo natin, no, paulit-ulit sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, safety, convenience ng mga biyahero natin, ng mga pasahero natin, yun ang pinaka-importante. 1,200 ang inaasahang biyahero ngayon sa nasabing pantalan at sinasabing magpipik ang mga pasahero sa Miyerkules. Posibleng umabot sa 1.73 milyon ang pasahero sa mga pantalan sa buong bansa ngayong Holy Week. Mas mataas ito ng 1.67 milyon o 2.3% kumpara sa naitalang dami ng pasahero noong nakaraang taon. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Nag-inspeksyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. May balitang pambansa si Bernard Ferrer ng PTV Live. Bernard. Alan, nagbigay ng suwestyon si Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng PITX upang mapabuti pa nila ang serbisyo sa publiko. Ngayong araw, nag-ikot ang kalihim sa terminal bilang bahagi ng paghahanda sa Semana Santa.
Mula North Harbor, personal na inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX bilang paghahanda sa inaasang dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. Masusing sinuri ng kalihim ang iba't ibang pasilidad ng terminal, kabilang ang Bay Area kung saan nakadeploy ang mga bus, ang ticketing area, passenger waiting area at ang palikuran. Pinuntahan din niya ang opisina ng Land Transportation Office at ang LRT-1 station na konektado sa PITX. Sa kanyang pag-iikot, napansin ni Secretary Dizon ang ilang kakulangan tulad ng limitadong bilang ng mga palikuran. Ibinungkahi rin niya na ipasok sa loob ng dispatching area ng EDSA carousel na kasalukuyang nasa Bay Area. Nais din niya na magkaroon ng oras ng biyahe para sa mga maikling ruta. Pinatututukan din ni Secretary Dizon ang koneksyon sa pagitan ng LRT-1 at PITX. Tiniyak naman ng pamuno ng PITX na agad nilang tutugunan ang mga obserbasyon at rekomendasyon ng kalihim upang mapahusay ang serbisyo sa publiko. Tinatayang aabot sa 2.5 bilyong pasahero ang dadagsa sa PITX mula April 9 hanggang 23, lalo na sa Miyerkules Santo at Huwebes Santo na inaasang pinakamasikip na mga araw sa terminal. Bagmat marami ng biyahe ang fully booked, lalo na ang patungong Bicol Region, nakapaghanda ng PITX ng karagdagang mga bus upang maserbisyuhan ng mga pasahero hindi pa nakakakuha ng tiket. Nanawagan din ang pamunuan ng PITX sa mga biyahero na huwag magdala na may pinagbabawal na bagay tulad ng matutulis na kagamitan at flammable items. Alan, humihingi ng pag-unawa ang pamunuan ng PITX sa mga biyahero dahil sa mahigpit na seguridad na pinatutupad nila sa kanilang terminal. As of 11 a.m., umabot na sa mahigit 61,000 ng biyahero dito sa terminal. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Nag-ikot sa ilang palengke sa Metro Manila ang mga opisyal ng Agriculture Department at nadiskubre nilang hindi sumunod sa MSRP ng karne ng baboy ang mga nagtitinda. Nagbabalik si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Patuloy ang pag-iikot ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila upang siguraduhin na tamang ipinapataw na presyo sa mga pangunahing bilihin at sumusunod sa maximum suggested retail price ang mga retailers ng lokal na karning baboy. Nadiskubre sa isinagawang monitoring ang ilang mga pwesto sa palengke na hindi sumusunod sa pork MSRP dahil nananatiling na sa 250 hanggang 255 pesos ang farm gate price, taliwas sa napagkasunduan na 230 pesos lang dapat. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, pinag-aaralan na ng Kagawaran ng Agrikultura ang value chain para matukoy ang dahilan ng mataas sa presyuhan at masiguro na patas ang hakbang sa buong supply chain. Kasunod nito, pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang opsyon na mag-supply ng karning baboy ng direkta sa mga palengke. Hinihikayat naman ng DA ang mga consumer na i-report ang mga overpricing o nang-aabuso sa presyo. Ang patuloy na market monitoring ng DA ay alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin para sa food security. Samantala, natsyempohan ng PTV News Team ang pag-hold ng isang bag sa Manila North Port kaninang umaga. Pagbukas ng bag, halaman lang pala ang laman. Pero ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority NCR, hindi lang hayop kundi maging halaman dapat kunan ng permit sa Port Integrated Clearance Office o PICO. May quarantine booth tayo dito ng Bureau of Plant and Industry and then Bureau of Animal Industry. So kailangan po dadaan muna sa kanila to secure yung necessary permit para pumadala nila yung halaman nila or yung pets nila. Maaari rin kumuha ng permit online. So, provided yung website ng Bureau of Plant and Industry, ganun din yung sa Bureau of Animal Industry. Hakbang din ito ng Bureau of Animal Industry para maiwasang makapasok o kumalat ang mga sakit ng hayop kagaya ng African swine fever, foot and mouth disease at bird flu. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Manila International Airport Authority o MIAA na handa sila sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa pagsisimula kahapon ng Holy Week, ilang mga pasahero na ang bumiyahe para magbakasyon at nakapagtalanga ang MIAA ng nasa 150,000 na mga pasahero sa paliparan
posible naman daw na sa Miyerkules Santo ay umangat pa ang bilang ng mga pasahero ng 8 hanggang 12% kumpara sa normal daily average ng paliparan na 150,000. Isa rin sa binabantayan ng MIAA ay ang Easter Sunday na nagkakaroon din ng pagdami ng mga pasahero. Samantala, muli namang nagpaalala ang pamunuan patungkol sa pagdadala ng power banks. Mas mabuti daw kasing limitahan lamang ang pagbitbit nito sa biyahe at ilagay sa carry-on luggage para madaling makita kapag may aberya. Nilinaw naman ng paliparan na wala dapat umanong ipag-alala ang mga pasahero sa mga random checking na ginagawa sa kanilang mga luggage. Huwag sila mag-alala na may random checking na nangyayari sa kanilang bagahe. Ito kasi part of procedure naman yan, no? So yung pagsaswap ng bag nila, kasi paalala natin, may nag-viral na pasahero yung nakaraan na rating her experience with random checking. So yes, it's part of standard procedure. Tandaan lang natin na yung swapping nito would be done in front of you. Ngayong Lunes Santo, dagsana naman ang mga biyahero sa mga terminal ng bus sa Metro Manila. Sa mga bus terminal pa nga lang, siksikan na ang mga pasahero. Bit-bit ang kanilang mga gamit at umaasang makauwi sa probinsya para makasama ang mga pamilya at magdasal ngayong Semana Santa. Si Jel Guzman ng PIA National Capital Region sa Balitang Pambansa. Nagumpisa nang dumating ang mga pasahero dito sa Kamuning Bus Terminal ngayong Lunes Santo para sa mga uuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng JAM Terminal, inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero simula Lunes Santo hanggang tanghali ng Biyernes Santo. Kasi ang expect namin, ang uwian talaga, last kasi ng pasok ng mga estudyante, 11. Kaya 12, 13, doon na sila sa probinsya. Pero sa ngayon kasi, nagkaubusan na ng ticket. Kaya pagdating namin doon, magpipila pa kami. Mahigpit ang seguridad sa terminal, may baggage inspection, K9 units at dagdag personnel mula LTO, MMDA at PNP. Sa lang ito, ang inspected talaga nito, mga Martes na ng hapon, talagang pauwi na yon hanggang Huwebes Santo. Pagdating po ng Biyernes Santo, hanggang tanghali lang po yun sa taon-taon na. Para sa karamihan, ang pagbabalik probinsya ay hindi lamang bakasyon, kundi bahagi na rin ang kanilang pananampalataya ngayong Semana Santa. Payo ng mga otoridad na agahan ng pagbiyahe, siguraduhin ligtas sa mga gamit at sumunod sa patakaran ng terminal. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jel Guzman para sa Balitang Pambansa. Kasabay ng inaasahang exodus sa mga biyahero ngayong Holy Week, patuloy ang paghahanda at koordinasyon ng pamahalaan kasama ang pribadong sektor para matiyak ang ligtas at maayos na Semana Santa. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, naglabas na sila ng higit sa 1,000 na special permits para sa provincial buses na babiyahe mula Metro Manila tungo sa mga probinsya. Ayon kay Attorney Ariel Inton, tagapagsalita ng LTFRB, tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawa nilang inspeksyon sa mga terminal para tiyakin ang kaligtasan ng mga sakyan at pasahero. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga pasahero na magsumbong sa kanilang tanggapan sakaling makaranas ng pang-aabuso tulad ng sobra-sobra ang singil sa pamasahe. Samantala, patuloy na magdadagdag ng mga tauhan ang North Luzon Expressway o NLEX sa mga toll gate para tiyaking hindi maaantala ang biyahe ng mga motorista. Maliban naman sa free towing services para sa Class 1 vehicle simula Miyerkules, Santo, alas 6 ng umaga hanggang Easter Sunday ng 6 a.m. Nakaantabay rin ang iba pang emergency services tulad ng ambulansya, truck ng bumbero at iba pa para matiyak ang ligtas at maayos sa paglalakbay ng mga motorista na gagamit ng kanilang expressway. On the ground, may mga help desk. May mga help desk po ang LTFRB. Kapag nakita niya, kaagad niyo pong puntahan yun mga naka-assign
o naka-duty na LTFRB personnel sa mga health test sa mga terminal. Sa paghahanda, sana ma-check po nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po sana yung magdadrive. At yun po, wag po sanang kakalimutan din mag-load yung mga may RFID at yung mga wala pa pong RFID kung pwede pong magpakabit na. At yun, sumunod lang po sa ating traffic rules and regulation at kahit papaano makaiwas po tayo ng aberya. Nagpaalala ang Pag-asa sa publiko sa Danger Heat Index ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, nasa 44 degrees Celsius ang heat index sa Naiya sa Pasay City at Etiaga Isabela sa araw na ito. 43 degrees Celsius naman ang mararanasan sa Dagupan City, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan, Subic Bay, Olongapo, San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro, Tanawan, Batangas at San Jose Occidental, Mindoro. 42 degrees Celsius naman ang temperatura sa Baler, Aurora, sa Iba, Zambales, Kamiling, Tarlac, Puerto Princesa, Palawan, Cuyo, Palawan, Aborlan, Palawan, Vira, Catanduanes, Iloilo City, Dumangas, Iloilo, La Carlota, Negros Occidental at Catarman, Northern Samar. Payo ng Pag-asa sa publiko, huwag lumabas ng bahay kung wala namang mahalagang lakad mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Mahigpit na magbabantay ang Office of Civil Defense OCD sa Negros Island ngayong Semana Santa para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni OCD spokesperson Chris Bendijo na hindi pa rin naalis ang posibilidad na magkaroon ng major eruption ng Bulkang Canlaon. Kaya naman, nakatutok pa rin aniya ang Task Force Canlaon at Regional Office ng OCD dahil sa mga uuwi sa Negros ngayong Holy Week. Bukod dito, marami ding mga aktibidad ngayon gaya ng graduation at moving up ceremonies. Payo ng OCD sa mga luluwa sa Negros Island, mag-antabay lang sa website ng FIVOX para maging updated sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon. Ang kagandahan naman po sa Canlaon, meron po tayong Task Force Canlaon na binuo po, no? Kung kaya talaga pong nakatutok na dito. At nakatulong din po talaga yung pananatili ng ating mga kababayan sa evacuation center, yung ating po pananatili doon sa 6-kilometer extended danger zone. Muling umarangkada ang kadiwa ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Tuguegarao City. Isinagawa ito sa isang mall kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Food Month. May balitang pambansa sa April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Sinamantala ng mga mamimili at magsasaka ang Kadiwa Trade Fair and Exhibit ng Department of Agriculture o DA sa isang mall sa Tuguegarao City. Bukod kasi sa komportable ang lugar, nakatipid ang mga mamimili habang kumikita naman ang mga nagtitindang magsasaka sa kadiwa ng Pangulo. Malaking tulong po ito kasi nakakaano kami kung minsan yung pambili ng araw-araw pang sa mga estudyante. Mura at saka maganda yung mga ganyan yun. Tampok sa naturang trade fair ang fresh at processed agricultural products na ipinagmalaki ng halos 40 exhibitors mula sa Cagayan Valley. Kabilang narito ang bigas, mais, saging, root crops, mga gulay, kape, processed meats, prutas, native snacks at locally produced condiments. Naniniwala ang DA na sa pagtatatag ng kadiwa, hindi na mahihirapan ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. We empower communities to rise together. Mas maikli ang agos ng produkto, mas mataas ang kita, mas ligtas ang pagkain. Ang kadiwa ng Pangulo ay isinabay sa pagdiriwang ng Filipino Food Month at Search for Most Outstanding Native Delicacies sa Cagayan Valley. Layunin nitong bigyang halaga ang Filipino cuisine kung saan kinikilala ang mayamang kultura at ang malagong agrikultura ng bansa, lalo na ng Lambak, Cagayan. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, April Salucon Racho para sa Balitang Pambansa. Opisyal nang nagbukas ang Philippine Pavilion sa World Expo Osaka sa Japan. Balik na uli sa 5-year cycle ang naturang expo matapos na mapuspo noong 2020 dahil na rin sa epekto ng COVID-19. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang Philippine Pavilion ay ang imbitasyon ng Pilipinas sa mundo para tuklasin ang maraming rason para mahalin ang Pilipinas. Umaasa naman ang kalihim na maiengganyo ang mga travelers sa iba't ibang bahagi ng mundo na bisitahin ang bansa, na inaasang malaking tulong sa ekonomiya. Tampok mismo sa pavilion ang mahigit 200 indigenous
o indigenous fabrics mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbukas kahapon, April 13, ang Philippine Pavilion at magtatagal hanggang October 13. Mahigpit na pinalalahanan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang publiko na iwasan ang bomb joke sa gitna ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni CAAP spokesperson Eric Apolonio na magdudulot lang kasi ito ng malaking abala sa mga pasahero. Tiniyak naman ng CAAP na pananagutin ang sinumang individual na magbibiro tungkol sa bomba, bagay na isang paglabag sa Presidential Decree No. 1727. Paalala pa ng CAAP sa mga pasahero, huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit o bagay para maiwasan ang aberya sa biyahe. Marami tayong mga kababayan mahilig magbiro, pero alam niyo po may penalty yan at naistorbo yung mga pasahero sa loob dahil kailangan pag may bomb joke na ganyan, especially kung nasa loob ng aircraft, ibababa ulat siyang pasahero, lahat ho ng bagahe niya naalisin at titingnan isa-isa. Nakatanggap ang Philippine General Hospital ng 22.8 milyon pesos mula sa PhilHealth para sa mga pasyenteng inatake sa puso. Ang bayad ay para sa initial batch na kumuha ng claims sa PhilHealth Benefit Package para sa ischemic heart disease, acute myocardial infarction o kilala bilang heart attack. Mismong si PGH Medical Director Dr. Gerardo Legaspi ang tumanggap ng cheque mula kay PhilHealth Acting President at CEO Dr. Edwin Mercado sa isinagawang ceremonial turnover sa PGH. Tiniyak din ni Mercado na patuloy ang pangako ng PhilHealth na ilapit sa mga Pilipino ang serbisyong pangkalusugan sa pamagitan niyan ng mabilis na pagbabayad sa kanilang mga hospital bills. Maaring makapag-avail sa IHD AMI Benefit Package ng hanggang higit 500,000 o higit kalahating milyong piso sa mga public at private health facilities. Itinataguyod ng isang farmer innovator ang sustainable urban farming bilang suporta sa mga magsasaka at inimbento niya ang hydroponic solution. Ang detalye sa balitang pambansa ni Clientis Totanes ng PIA Cordillera. Nag-imbento ang isang magsasaka mula La Trinidad, Benguet ng sarili niyang hydroponic solution. Gumawa ang farmer innovator na si Freddy Ayawan ng organic fertilizer na tinawag niyang Hydropomin, ang unang original na hydroponic solution mixture na ginawa sa bayan. Nag-focus po ako sa paggawa ng pag-blend ng hydroponic nutrients. At dito ko rin po na-try at natutunan kung paano po patakihin ang ating mga halaman through hydroponics. Ang hydroponics ay isang epektibo, convenient at reliable alternative sa traditional soil-based agriculture. Ibinibigay nito ang kailangang nutrients para sa paglaki at development ng mga pananim. Bukod sa mga magsasaka, ay layunin din niyang matulungan ang mga urban gardeners, lalo na ngayong panahon na mangilan-ngilan na lamang ang agricultural lands dahil sa urbanisasyon. Bali itong hydropomin ay napakasimple lang pong gamitin. Ihalo lang po sa tubig at saka ilagay lang yung halaman sa box na may halong tubig at hydropomin at yun po, pwede na po silang lumaki. Hindi na po didiligan, hintayin lang po na mag-harvest. Tinulungan naman ito ng Benguet State University Agri-Based Technology Business Incubator Innovation Center at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa sertipikasyon at rehistrasyon ng hydropomin bilang agricultural product. Mula sa PIA Cordillera, Clint Isvan Totanes, Balitang Pambansa. Bida ang mga pagkain at produkto ng mga Bicolano sa trade fair sa isang mall sa Naga City. Kaya naman, ang DTI hinikayat po ang publiko na suportahan ang mga maliliit na negosyante. Si Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga sa Balitang Pambansa.
Pinoy Nuts, Laing at Bicol Express. Iilan lamang yan sa mga authentic food ng mga taga Bicol na tampok sa unang edisyon ng Feria de Camarines featuring Delicioso sa Camarines Sur. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ipinagmamalaki rin ng 130 exhibitors ang iba pa nilang produkto gaya ng beverages o inumin na gawa sa raw materials sa Bicol. Lubos naman ang pasasalamat ng ilang micro, small and medium enterprises o mga maliliit na negosyante sa lalawigan sa pamahalaan dahil nabigyan sila ng pagkakataon na makalahok sa trade fair. Bukod sa nakikilala ang kanilang mga produkto, nadadagdagan din ang kanilang mga kita. So, yun. So, malaking tulong kasi every time may mga events sa katulad nito, yun, nakikita yung produkto namin na ipopromote din nila sa iba. Nadadala din sa ibang bansa, lalo na kapag merong mga turista na papalabas ng bansa, yun, dinadala nila doon. O, syempre naman, kaya inaabang-abangan namin yung trade fair na ino-organize ng DTI. Kaya laking pasalamat namin mga entrep na kapag ang DTI nag-organize ng mga trade fair. Pagmamalaki ng DTI Camarines Sur, pataas ng pataas ang kinikita ng mga MSMEs tuwing isinasagawa ang trade fair. At para maabot ang 3 million pesos generated sales ng mga MSMEs ngayong taon, hinikayat ng kagawaran ang publiko na bisitahin ang Feria de Camarines featuring Delicioso sa Robinsons Naga. Mula sa Radyo Pilipinas Naga, Vanessa Nieva Paz para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.